Nagsisidatingan na ang mga deboto para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno mamayang gabi. At live nga mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Laila Chicadora. Laila, kumusta? Marami na ba tayong mga kapatid na nag-aabang dyan? Oo, Nikki, nako sa oras na 10:34, nag-U-turn na o nag-letter U na yung pila. Ibang-iba kaysa sa naabutan natin kanina mga bandang alas 7 ng umaga na nasa 100 plus lang ang tao. Ngayon sa tansya ko mga more than na to dahil nga nag-U-turn na ang pila dito sa mga pahalik. Talagang tiyagaan ang pag-aantay ng mga kapatid nating mga deboto para lang makapunta doon sa imahe ni Nuestro Padre Jesus Nazareno na naandoon. As in malayo pa sa May Quirino Grandstand. Ito ay para sa magaganap nga na pahalik mamayang alas 7 ng gabi, Nikki. Pinakamaaga sa pila, itong si Eleanor Ralio ng Las Piñas City na alas 8 pa lang ng gabi ay naandito na kagabi. Naabutan din natin kanina na nag-aalmusal na sa pila ang ibang may mga kapatid natin dahil meron ngang nagbibigay ng libreng pagkain sa mga deboto rito. Ang ilan galing pa sa malalayong lugar gaya naman ng Bataan at ng Marinduque. Meron din tayo mga first-timers dito sa pahalik at meron din namang mga senior citizen na naging panata na ang pagpunta rito. And speaking of senior citizens, Nikki, naku paalala lang po sa mga pupunta na may mga karamdaman o kaya naman meron na talaga mga edad, mahaba-haba po talaga ang lalakarin papunta sa imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Inaasahan din na malalampasan ang 22,000 na bilang noong isang taon ng mga pupunta dito sa pahalik dahil nga nataon sa Biyernes ang traslasyon ngayong taon. Sa ngayon, puspusan na rin ang clearing operations ng MMDA at ng mga pulis para masiguro na walang mga sasakyan na maiipit dito sa Calao Drive kung saan tayo na andito ngayon habang parami nga ng parami ang mga deboto na pipila sa pahalik. Mamayang alas 6 ng gabi may misa habang alas 7 naman daw ang simula ng pahalik, Nikki. So, i-demo lang natin kasi nga ngayong taon sa kauna-unahang pagkakataon meron ng changes o pagbabago dito sa ating pahalik. Dati kasi etong kahabaan ng Calao Avenue dito ang start ng pahalik at ang endpoint nun ay doon sa Katigbak Drive kung saan naandon ang Manila Hotel. Pero ngayong taon, sa unang pagkakataon, dito rin ang exit point nila. Tama po ba? Ito yung ating exit mamaya sa pahalik. Doon sa kabila ang exit point, Nikki, So kung saan nagsimula, doon din ang exit. Hindi katulad ng mga nakaraang taon na sa may Manila Hotel ang exit point. Ang dahilan nito ay dahil nga para maiwasan yung crowd doon sa may Manila Hotel area kasi ang kadalasan daw na nangyayari, tumatambay yung mga deboto doon, inaantay na yung andas, kaya nahihirapan sa pag-usad yung ating andas. Ito rin ay para ma-avoid yung traffic doon sa area ng Katigbak Drive. Nikki. Laila, meron ka bang mga tips o mga huling paalala para sa mga kapatid nating deboto na sasali? Oo, Nikki, alam mo kanina napansin natin na medyo makulimlim. Ngayon makulimlim pa rin pero napapansin natin medyo yung sikat ng araw mainit na. Kaya eto yung ilan sa mga deboto natin. Ayan, may mga payong nadala, yung iba may mga improvise na mga bimpo sa kanilang maulo, may mga hat sila or may mga caps. Magdala rin po kayo ng panangga sa init. Mas maigi kung payong kasi kung para man umulan, at least hindi rin kayo mababasa kapag pumatak o bumuhos ang ulan kung sakasakali man. Pangalawa, nako talagang magdala kayo ng bangko o kung hindi man pwede kayong bumili rito. Alam mo, buhay na rin, Nikki. Ang negosyo dito, 100 pesos ang isang stool o bangko. 150 pesos naman ang shades. At yung mga bimpo na ipangwawagayway ng ating mga deboto, 3 for 100 yan, Nikki. Magdala na rin kayo ng bimpo, pamunas ng inyong pawis. At syempre, keep hydrated. Magbaon po tayo ng tubig. Kung hindi man, marami namang nabibili dito sa tabi-tabi na mga mineral water. Nikki? Yan ang Express Report ni Laila Chicadora. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.